Welcome to another stock ranking video. So previously, yung pinakauna kong ginawang stock ranking na video, yung na-cover ko doon is yung mga stocks na part ng PSEI. So yung part ng PSE index, no? So for this video naman, I'm going to rank yung mga stocks na part ng PSE Midcap Index. So yung mga stocks na mas mababa sa PSEI. So you could consider them as second liners or mga first liners na hindi naging parte ng PSEI. So the basis of this index is sa PSE mismo na website, and as of February 5, 2026, ito yung 20 na PSE Midcap. So much like yung isang video, of course, meron din tayong basis para sa ranking. And meron ulit two criteria, but for this ranking specifically, stock price performance, but it's on a year-on-year basis. And since I'm recording this ng first week ng February, so ang magiging basis nito is around the first week February ng 2025. Tapos, eto na, present na, first week February 2026. And the second criteria is yung price action ng stock. So, ibig sabihin, combination to ng performance niya from 2025 to 2026 and how the chart looks at the present period. So madaling sabi, this video is gonna be influenced heavily by a technical analysis standpoint. However, syempre hindi maiiwasan na mapag-usapan yung speculative nature ng stock as well as different talking points when we're talking about the fundamentals of the stock. But the speculative nature and the funda does not affect yung rankings nila based dun sa dalawang criteria, since mas gusto ko na mas objective somehow yung rankings nila, no? Pero mapapag-usapan ko yung mga certain nuances ng mga stocks na to. So, ito yung gagamitin ko na template para sa ranking. So, as you can see, from worst to best, and meron yung 5 tiers, and ito yung mga stock names or mga stock logos na gagamitin ko. And last time, yung ginawa kong way in order to rank them para piliin is reverse alphabetical order. But this time, I'm going to use this spinning wheel para random yung pagpili, no, sa pag-rank ko sa kanila. Para sa unang stock, so, for the first stock, that's Wilcon. So, for Wilcon, actually recently napag-usapan ko to sa pinaka-latest na goodbye or goodbye video ko. So, if you want to watch a more comprehensive video talking about this stock, you can click towards the upper right or check sa description box para maklik nyo yung link papunta sa video na yun. So, for Wilcon, ano ba yung naging performance ng stock na to year on year? So, for February 5, yung price niya naglalaro sa around 9.22. And sa closing price niya na 6.75, we can see na down siya ng more than negative 26%. So, negative 26, negative 27%. So, definitely hindi naging maganda yung overall stock performance niya, no, for the whole year. Pero tingnan natin kung ano yung ginagawa currently ng Wilcon. So, around November last year, it was able to establish itong low niya, no, sa 6.40. So, definitely ito yung kanyang current support, or you could say immediate support. And nung nakapag-establish siya dito ng low, tumaas yung stock, no? Tapos, after niya magkaroon ng ganitong rally, nag-consolidate ulit siya dito at nakapag-ipon-ipon ng buwelo. So, I talked about sa video ko yung reasons on why I think this happened. Pagkatapos niyan, it was able to make this breakout sa box niya. Tapos, hindi siya nakalagpas ng 7.55. So, syempre, yung 7.55 na to, I'm going to treat this already as the resistance, no? And eventually, after niyang mag-resist dito, nagkaroon ng bentahan, tapos bumalik na naman siya around this level. So, ibig sabihin, yung posible na ginagawa ng Wilcon ngayon, since bumalik siya ulit dito sa ilalim and even lower than 7 na price area, we can already consider na yung Wilcon nagko-consolidate lang around this level, no? So, ibig sabihin, the price will just keep on ranging sa level na to up until lumakas yung buying pressure para makalabas siya dito sa R1, no,
for it to break out. However, pag nag-breakout siya dyan, yung sunod na resistance dito is clearly around 8.28 kasi may double bottom dyan. And you also can consider na yung 8.40, no? Kasi may support din dito. So, pwede mong tingnan na double bottom or triple bottom siya na range. So, kapag nakalagpas yung Wilcon dito, possibly dito na siya ulit maka-encounter ng strong resistance around this level. So, that will happen kapag nanalo yung buying pressure, no? At nakapa-breakout siya dito sa R1. However, kapag lumakas naman yung selling pressure tapos nabutas itong 640 na support, itong na-establish yun na low, then yung nakikita akong next na support ng Wilcon, itong level na, no? Sa 5.78 up until 5.68. So, ayan kasi yung kanyang 52-week low eh. So, ibig sabihin itong range na to yung magiging S2 na support, no? So, that's why nakikita ko na yung Wilcon either mag-consolidate lang siya dito up until lumakas siya para mag-breakout sa R1 at ultimately i-test itong 8.22 to 8.40 na R2 resistance. Or, magkaroon siya ng breakdown dito sa S1 para i-test itong S2 na support. So, because of the more than negative 26%, 27% drop year on year ng Wilcon, tapos wala naman siyang ginagawang significant na move sa ngayon, it's just consolidating, no? Siguro, mas magiging maganda yung rank ko dito sa Wilcon kung above 8 na siya or tumatapik siya dun sa R2 na resistance. Pero since wala siyang ginagawa, tapos nag-drop na siya ng more than 20%, yung Wilcon, ilalagay ko yung rank nito as one of the worst performers sa PSE na mid-cap. So, next stock. So, for the next stock, that's MWC. So, for MWC, before ko pag-usapan yung stock na to, kung bago ka pa lang sa channel na to, kapag nagkakaroon kasi ng indication dito sa chart na may nakalagay dito na bought price, that just means na may position ako sa stock na to. It's because I'm using the charting software of my broker and automatically lumalabas yung position ko sa isang stock whenever I use this charting software. So, this doesn't mean anything. Wala yung sinisignify na key level or anything. Talagang automatically lang talaga siyang lumalabas. So, for MWC, tingnan natin yung kanyang year-on-year performance. So, around the first week of February, yung price niya, no, nasa 28.10. So, at the closing price sa ngayon, that's around 46%. So, you could say between 45 to 47% yung kanyang return year-on-year, no? So, ano ba yung ginagawang galaw ng MWC sa present niya na chart, no? Sa short term tapos medium term. So, it's very clear na ito yung resistance ng MWC sa 42.55. So, ito yung kanyang 52-week high, no? And nagkaroon ng selling dito around January 5 sa 42.10 probably because people are anticipating na hindi niya malalagpasan itong 42.56. So you could say that this is a double top sa short term to medium term na nangyari sa MWC. So itong level na to, yung 42.10, 42.11 up to 42.55, I'm going to consider this as the R1 resistance. So yan yung resistance na kailangan niyang malagpasan, no, in the short term in order to move higher. And despite na nagkaroon siya ng double top dito, as you can see, bumaba yung price. So, ngayon, nakabawi rin siya eventually. So, dahil nagkaroon siya ng support dito sa 38.25, syempre, ito na yung i-consider ko na S1 support niya, no? After this support sa 38.2, yung next na swing low niya around this area sa 36.60. So, ito yung magiging S2 support. So, ibig sabihin for MWC, gaya ng napag-usapan ko sa Wilcon, sa ngayon, nagke-create siya ng consolidation around this area, no? So, ibig sabihin, kung selling pressure yung mananalo at magkakaroon ng bentahan sa MWC, then it's possible that this stock can revisit yung S1 support and eventually, S2 support kung mabutas niya to. But if buying pressure no continues, kung i-continue niya yung ginagawa niyang price rally dito, then I think it can break out, no, dito sa R1 na resistance niya. So crucial na in the short term mabutas niya tong level na to para maka-move higher, 'di ba? Kasi kung hindi niya gagawin 'yan, mataas yung chance na wala siyang ibang gagawin kundi mag-sideways or pumunta dito sa S1 support. And sa ngayon, around this level sa 41.35, no, it's just around 2 to 3% para mapuntahan niya tong level
level na to. So, very interesting yung stock na to for the whole month of February, no? Kung kaya ba niyang lagpasan yung resistance niya na to or bibigay siya at mahihila yung price pababa. So, for MWC, because of that significant return na nagawa niya sa loob ng year-on-year performance, and with how the stock, despite making a double top, ay nagkaroon pa rin siya ng price rally, I'm going to rank MWC sa good. So, one of the reasons why hindi ko malalagay yung MWC sa best kasi sa ngayon, no, andun pa rin siya sa below ng kanyang 52-week high. So, kung at the time of this recording, yung MWC siguro currently at a 52-week high breakout or creating stronger price rallies, baka nalagay ko siya sa best. So, that's why ngayon sa good ko pa lang siya malalagay. So, if you're interested to know kung bakit nagkaroon ako ng position sa MWC, kung ano yung trading thesis ko sa kanya, I talk more about the stocks na hawak ko at mga stocks na kinukonsider ko sa private membership group ng channel na to. And napapag-usapan ko yung mga details na yan sa Traders Table at Market Masters, which is the most popular tier sa membership group ko. So all you have to do is message me sa email na to and type in membership sa subject and just fill in yung mga details na to kickstart the membership process. So next stock. So next stock, that's Costco. Okay, so for Costco, year-on-year performance around 37%. So maganda rin yung naging galaw ng stock na to. But let's see kung ano yung kanyang ginagawa ngayon sa short to medium term na price action niya. So much like MWC, nakikita natin na merong 52-week high yung Costco. So around this level, 7.90. Tapos kung makikita nyo, no, halos 3 days talaga niyang tinatapik. So around October 2 until October 6, no, 3 trading days na hindi niya malagpasan yung price. And recently lang, ito, no, nakakreate siya ng panibagong swing high around 7.70. So, ibig sabihin, dalawa yung resistance na nakikreate niya, no, dito sa 7.70, tapos 7.90. So, ngayon, ano yung possible support ng Costco? So, before this price rally kasi na ginawa niya around the start of the year, yung Costco was creating a consolidation, no, around this area. So, ibig sabihin, kung i-extend ko yan, itong level na to yung around 7.03, 7.02, I'm going to treat this as a support already kasi resistance yan before, nag-breakout siya, so roll reversal lang. So this means S1 support yan. And the bottom part of this range, itong level around 6.75, ito yung gagawin kong S2. So much like the other stocks, ito pa rin nakikita natin na ranging lang yung posibleng gawin ng Costco. In this case, between 7.03 hanggang 7.70. So, up until the market decides kung kaya ba niyang butasin itong R1 levels niya para i-test yung R2 and eventually make a 52-week high breakout, mukhang magko-consolidate lang siya. And as much as possible, gusto natin na mabutas niya kaagad yung mga levels na to because it's just gonna consolidate or test yung kanyang S1 na support and eventually, no, pag hindi niya na kayanang i-support yan, breakdown, tapos pupunta lang din ulit dito sa S2 na price levels. So for Costco, maganda yung naging performance niya year on year, pero it suffers somehow the same fate sa MWC. Maganda yung galaw for the whole year but hindi pa rin niya kinakaya na mag-breakout dun sa matagal niya ng 52-week high na several months ago. So because of that, yung Costco, irarank ko lang din to as good. So much like MWC, no, kung at the time of this recording siguro nakapag-breakout siya sa 52-week high niya, then definitely malalagay ko sa best yung Costco. So before I talk about the next stock, if you're new to this channel, maliban sa mga stock ranking videos na ginagawa ko, I also upload stock market analysis videos once or twice a week talking about several stocks at a time. So if you want to be updated sa mga stock market analysis videos na ina-upload ko every week, make sure that you subscribe sa channel na to so that you'll be updated and notified kapag nag-upload ako ng mga new videos. So next stock. So next stock, that's SGP.
So for SGP, year-on-year na performance, nearly 60%. So nasa 59%, no, yung year-on-year performance niya. And let's see kung ano yung kanyang ginagawa in terms of price action. So before the price rally na ginawa niya in recent weeks, yung main resistance kasi ng SGP is yung 18.40 na price area. So ito yung na-establish niya na 52-week high before nagkaroon ng bentahan nung 2nd to 3rd week September. So ang ganda lang nung ginawa ng stock na to because it was able to reach this area tapos nag-drop siya dyan and then eventually, no, tumaas and nakapag-breakout pa nga dito sa 52-week high niya nung January 23. So one of the reasons kung bakit to nangyari, nung 3Q kasi last year, may lumabas na article regarding sa investigation sa SGP dahil hindi pa ata na-finalize yung deal when it comes to the Maharlika Investment Corp, so yung MIC. Tapos, eventually, nakapaglabas ng news or ng disclosure na magbibigay na sila ulit ng dividends, no? So, this created this move right here, yung sobrang lakas na buying pressure to create this breakout and gap up na open. So, siguro, hindi inintindi masyado ng market participants yung negative na news na yon, but mas naging malakas na catalyst yung disclosure nila with regards to the dividends, no? So ngayon, pagdating dito sa price action, ang ganda nung naging galaw niya dito sa January 23, nakapag-breakout. Tapos nagkaroon ng pause. However, it looks like nagkaroon ng malakas na selling pressure nitong February 5. So from the high ng 19.20, nag-drop yung stock by a little more than 7%, no? 7.55%. So ano ba yung ibig sabihin yan for SGP? Sa ngayon kasi, yung nakikita kong strong support level ng SGP is this area here. So, previously kasi, mga swing highs niya to around this level. So, ito ngayon yung S1, no? And since nakalagpasan niya na yung 52-week high niya, ang bago niya ng 52-week high actually is itong 19.20. So, ito yung R1, no? So, although nagkaroon ng bentahan dito, ang dapat na price level na abangan syempre is yung S1 na nabanggit ko kasi pag nakapag-breakdown tong stock sa S1 level, wala pa ako nakikitang masyadong strong support dahil hindi naman siya nagkaroon ng matagal na consolidation, no, below this level, which means this gap around this area, tapos may corresponding pa siya na mini swing high sa level na yan, tapos ito nung November 26, baka ito yung maging S2 na support. So, that means between 14.80 plus up to 15.22 yan, no? So, ito yung posibleng maging S2 na support ng SGP. Pero sa ngayon, for this day only, no, hindi maganda yung naging galaw ng SGP dahil nakapag-breakout na siya sa 52-week high tapos nagkaroon ng bentahan. So, para sa akin, sign of weakness. Tapos malakas yung volume, no? Ang dapat abangan dito yung support niya dito sa S1. So, kung magkataon man na hindi naman tuloy-tuloy yung selling at maayos na naging support yung level na yan, then you could see SGP consolidating around this area. Tapos, saka na siya makapag-decide, no? Kung magbe-breakdown ba siya dito sa S1 or magbe-breakout ng patuloy dito sa 19.20. So, pinakauna niyang dividends na na-declare around September 4. Ito, around 2.16% yung div rate nung period na yan. Tapos sumunod itong November 27 na announcement date. Tapos around that level lang din yung div rate niya, no? So, yung distance nila nung dividends na yon around 2 months and 3 weeks, no? 2 months, 4 weeks. So, ibig sabihin, kung susundin natin itong dividends niya, 2 months is end of January. So, ibig sabihin, posible ba na makapag-expect tayo na merong ibibigay na dividends this month of February or probably March kung gusto nilang gawing quarterly yung announcement, no? So, I think one of the reasons kung ba't tumaas tong SGP dahil sa divs. So, baka makatulong sa stock na to kung mag-announce pa ulit sila ng divs from this month up to March. Pero kung wala sigurong ilalabas na dividends, then baka ma-discourage yung mga investors or mga traders na pumasok sa stock na to, no? So, yan yung dapat abangan sa short term tapos medium term na galaw ng SGP. So, for SGP, dahil ang ganda nung naging performance niya na year on year,
and kaka-breakout pa lang niya sa 52-week high. And kagaya nga ng sinabi ko kanina, despite itong selling na hindi ko gusto nitong araw, hindi naman ibig sabihin na tapos na yung trend, no? Lalo na at meron pa siyang magandang support level na posibleng mag-hold ng prices at may chance pa siya na makapag-breakout. So, yun lang yung mga inaabangan ko na negative catalyst na na-mention ko na. So, because of that, yung SGP, i-rank ko to sa one of the best mid-cap stocks out there. So, next stock, Keeper. So, for Keeper, year-on-year performance, nearly negative 9%. So, depende kung saan mo titingnan ng first week ng February, no? Pwedeng negative 8, negative 9%. Pero ano ba yung currently nangyayari sa stock na to? So, in terms of price action, previously, yung ginawa ng Keeper, nagkakaroon siya ng consolidation, no, around this level. And it was able to break out nung December 26, 29. So, nakikita nyo yung price rally na yan. However, hindi niya malagpasan yung 250 na price area. And the reason for that, meron kasing matinding support dito na ginawa niya nung end of July. Tapos makikita natin na role reversal siya. So ito yung resistance niyan. That's why nagkaroon siya ng double top sa short term. And hindi niya nalagpasan itong price level na to. Tapos, bumalik lang din ulit sa ilalim nitong consolidation. So, this tells me na yung consolidation ng Keeper is ito na, yung malaking box na to. So, ibig sabihin, yung 252, ito na yung R1 na resistance. And, pwede kong masabi na itong level na to sa 2.18 up to 2.15, ayan na yung kanyang S1 na support since it's the bottom part of the range. So, ibig sabihin, ito yung S1, no? So, wala halos pinagkaiba sa mga ibang stocks na napag-usapan ko so far na nagkakaroon ng consolidation. Itong Keeper, it's just gonna consolidate up until buying pressure increases for it to test yung R1. And pag nag-breakout siya dyan, then this is the next resistance to test, which is 2.71. So, ito yung R2. However, pag naghina palalo yung stock as it's approaching yung S1 support, pag nag-breakdown pa siya dito, ito na yung next na support niya, yung around 2.01, 2.02, papunta sa psych support niya sa 2 pesos. So, S2, no? So, yung Keeper is actually part ng Costco dahil yung Costco, yung isa sa holding corporation, diba? So, siguro kaya yung Costco hindi rin makabawi at hindi rin maka 52-week high breakout. It's because yung Keeper, no, bumaba yung presyo niya. So, as you can see, hindi niya kayang lagpasan yung R1 na resistance. So, posible palang catalyst na if Keeper moves upwards, pag na-cancel out niya tong selling pressure niya sa R1, pwedeng makatulong yon sa Costco as a catalyst for Costco to move higher. Pero, kung walang mangyayari, then most likely, madadrag down ng Keeper yung Costco, no? So, yan yung dapat abangan, lalo at malaki tong consolidation na ginagawa ng Keeper. So, as it's approaching S1, very important to monitor kung magbe-breakdown ba siya dito because the next support is the 2 pesos price area. So, for Keeper, kung nakapag-breakout siguro sa 250 and above level yung stock na to, hindi ko siya i-rank sa rank niya ngayon. Pero dahil sa double top na ginawa niya, tapos yung performance niya in terms of year on year, no, halos malapit na sa negative 10%. So definitely, itong Keeper, ilalagay ko to sa bad na ranking. So next stock, that's AUB. So for AUB, year-on-year performance, around 15.52%. So, depende kung saan mo ipa-plot. Around 14 to 16% yung kanyang naging return. So, hindi na masama, no? But if we're going to look sa price action ng AUB, nakikita nyo ba tong ginawa niyang price rally from second week to last week ng July? So, kung na-maintain niya lang siguro yung rally na to, more than 50% yung naging yung return, no? Kung hindi niya nabawi yung move na yan. So, kung dito siya, most definitely, baka marank ko to sa good or best, no? Pero, dahil hindi niya yung nagawa, syempre, mas mababa yung magiging ranking niya. So, let's look at the current chart structure ng AUB, kung ano yung magiging rank niya. So, AUB is currently creating this small consolidation
So, relative sa kanyang chart. So, ibig sabihin, since this is the upper part of the range, consider ko na to as R1. Tapos, ito yung kanyang support. So, kung magbe-break out yung AUB sa small consolidation niya na to, this means it could reach this level, itong around 45.50 plus. Kasi ito yung kanyang sunod na resistance. So, this is the R2. Kung mag-breakdown naman yung AUB dito sa low part ng consolidation niya, meron kasi siyang previous consolidation na ginagawa dito eh. So, that basically means role reversal, yung 39.50. So, ito yung magiging S2. Dahil, syempre, role reversal nga, nakapag-breakout siya dito nung January 6. Syempre, ito na yung magiging S2, no? So, gaya lang din ng ibang stocks kanina, nag-aantayan na lang to yung market, no? Kung magbe-breakout ba yung AUB or magbe-breakdown. So, sa ngayon kasi wala akong nababasa or nakikitang mga catalyst sa AUB. So, I guess only time can tell kung magbe-breakout ba siya dito sa range or magbe-breakdown ba siya. But definitely, no, malapit-lapit na yan. Since it's already a month-long consolidation, magkakaalaman na yan, I think, this month, probably latest na yung March, kung magbe-breakout ba yan or magkakaroon ng breakdown. Ang inaantay na lang siguro nito ng market participants is the annual report for AUB para makita nila, no, yung performance ng AUB for the whole 2025 para makapag-decide sila kung dapat pa bang bilhin tong stock na to or dapat nang magkaroon ng bentahan. So, for AUB, despite having double-digit na gains, gaya ng sabi ko kanina, kung na-maintain niya lang siguro yung price rally na ginawa niya, definitely sa good or best ko to malalagay. Pero dahil sa ginawa niyang sobrang laking retracement, you can't consider it na it's just a simple pullback, talagang retracement talaga, tapos binalikan niya talaga yung move niya eh. And sa ngayon, nagke-create lang siya ng very small consolidation. Ilalagay ko lang yung AUB sa average for me. Kasi halos coin toss, no, kung magbe-breakout or breakdown ba siya dun sa level na yun. So, siguro kung yung galaw ng AUB at the time of this recording, above siya nung R2, malalagay ko pa siya sa good. Pero para sa akin, no, average lang yung nakikita ko sa kanya. So, next stock. That's MEG. So, for Mega World Corporation, year-on-year performance around 24%. So, again, depende sa pagplot, pwedeng between 23 to 25%. So, ano ba yung currently galaw ng Mega World Corp? So, meron tayong very obvious na resistance dito sa 2.36. So, hindi pa siya nakakaabot ng price level na 2.30. So, yung last niya na punta sa levels na yan, around October pa nung 2024, no? So, itong level na to is not a 52-week high. So, zoom in lang tayo ng onte. Yung 2.36, mako-consider na natin to as a more than 1 year resistance since nakalagpas na tayo ng October-November 2025. So, ngayon, ang nakikita kong resistance na key area para sa Mega World, itong 2.23. So, ito yan, no, yung November 20, 2024. Yan yung rason kung bakit nagke-create siya ngayon ng double top sa short term. So, hindi siya makapag-close ng maayos sa level na yan. That's why it's creating this small consolidation, no, around this level. So, nagko-consolidate yung stock ngayon pero naging maganda yung price rally niya, no, since the second week of November hindi pa siya nagkakaroon ng significant na pullback. And ito nga, no, recently this trading week nag-release ng article or ng disclosure na mag-increase nga daw, no, ng spending itong Mega World. So, more expansion probably sa kanilang core business. So, ibig sabihin, yung level na to, yung 2.23 up to 2.25, mako-consider ko to as R1. So, ito yung range niya na resistance. Pero, ito talaga yung dapat abangan yung 2.36 niya na resistance. Kasi, more than 1 year resistance niya na yan, yung 2.36 na level. So, kapag na-breakout niya tong level niya na yan, itong box na kine-create niya, then ito na yung next level na dapat niyang i-test. So, ano ba yung current support ng stock na to? So, ito kitang-kita naman natin sa 2.15. Ito kasi yung previous na high niya, tapos nakapag-bounce na siya dito sa level na to, no? Nagkaroon ng bentahan, tapos nag-support. So, definitely, ito pa rin yung S1. However, pag nag-breakdown pa siya dito,
yung nakikita ko na strong support na next, itong level na around 2. And the reason for that is because ito yung kanyang previous na resistance, tapos ito yung kanyang recent na pullback before niya ginawa yung move niya nung January 20. Tapos, may confluence din tayo sa psych support na 2. So, para sa akin, ito yung S2. So, very interesting to see yung gagawin ng stock na to for this month and probably until March. Kung enough ba na catalyst yung mga disclosures at mga articles na nailalabas para matulak tong stock na to above 2.36. So, I guess, ang inaantay pa dito ng mga market participants is the annual report and possibly soon, no? Yung 1Q 2026, pero bandang April pa yon. So, I think ito na yung inaasahan natin dyan for Mega World. So, for Mega World, maganda yung naging performance niya year on year. And siguro mas naging mataas yung ranking ko dito kung nalagpasan niya yung 2.36 at the time of this recording. Pero since nagkakaroon lang siya ng consolidation tapos below siya ng significant resistance niya na sobrang tagal, and ito nga, hindi niya malagpasan yung R1 resistance niya, no, na nag-create na ng double top sa short term, malalagay ko lang siya sa good. So, next stock. Next stock, that's PNB. So, for PNB, year-on-year performance, 3-digit na gains. So, nasa 117, 118%, no? Depende sa pag-plot. So, definitely, one of the best stocks ng 2025. So, let's see kung anong ginagawa niya sa kanyang short-term to medium-term na galawan. So, clearly, meron tayong resistance na double top dito sa short-term. So, kitang-kita naman yan. So, kung hindi sana nangyari tong bentahan na to, no? Ang ganda nung galaw ng PNB. Talagang above 66 pa siya pag nagkataon. Pero, syempre, pro na sa profit taking since grabe na nga yung tinaas niya, no, in a short span, kasi naabot niya yung price level na yan start pa lang ng second half ng 2025. So ngayon, ang ginagawa ng PNB is this consolidation here, and the reason why ito lang yung inabot ng bentahan, I think very strong support area na itong level na to. So, ito kasi yung previous na swing high na ginawa niya eh. So, definitely, itong bottom part ng range around 58.70 hanggang dito sa 59.90 pwedeng makonsider to as S1. So, syempre, yung upper part ng range niya, ito na yung R1. So, that means itong 52-week high niya sa range na to is yung R2. So, yung PNB, no, halos same yung galaw ng chart na to sa AUB. Significant pa rin na maganda yung naging return niya, tapos nagkakaroon siya ng consolidation. Pero syempre sobrang layo ng difference nila in terms of stock price performance. So kung mag-breakout man yung PNB sa level na to, then syempre ito yung next na possible area na kung saan pwede niyang i-test. Pero pag nag-breakdown to sa S1, tapos dito sa bottom part ng range, so kitang-kita naman natin na meron siyang consolidation dito. So double top kasi yan sa short term around this level. So syempre, no, yung level na yan magiging na yung S2 support dahil resistance nga dati. So ibig sabihin yung PNB pwede pang pumunta sa price level na to pag nagkaroon ng bentahan. And syempre, kung mabubutas pa yung S2, ito naman yung S3 na price area. Kasi ayan naman yung bottom part nung range niya previously. But I think itong S2 support, somehow strong support na to. And ito yung mas dapat bantayan na support. Kasi pag nabutas yan, pwede pang pumunta yung price dito sa S3. So, kung mabubutas man yung S1 support ng PNB, baka mag-create na lang siya ng mas malaking consolidation, no, around this level. Na kung saan yung S2 support yung maging base nung much larger na consolidation na yan. So, for PNB, although yung stock is consolidating and below siya sa kanyang 52-week high, hindi ko siya pwedeng ilagay lang sa good because sobrang ganda nung naging performance niya, no, year on year. Isipin mo, 3 digits yan. So, more than 100%. So, because of that, itong PNB, ilalagay ko siya sa one of the best performers sa mga PSE mid-cap. So, next stock. So, next stock, that's APX. So, for APX,
year-on-year performance, no, much like PNB, triple digit na gains, pero itong APX talagang halimaw talaga, no. 224, 225% na gains sa year-on-year since nag-close na siya around 13.56. Pero tingnan natin yung galaw niya sa short term tapos medium term. So one of the reasons kung bakit nagkaroon ng ganitong galaw yung APX, no, hindi lang siya but more of the mining stocks sa PSE. And it's because yung grabing ginalaw ng gold tapos silver and APX, no, is one of the mining companies sa Pilipinas na syempre ayan yung minimina. So ano ba yung nangyaring galaw dito sa APX? Ito yung nakikita nyong very significant move na ginawa niya noong February 2. Nagkaroon siya ng breakdown. That's why it created a gap here. Ito kasi yung consolidation na ginagawa niya eh. Tapos nabutas niya yan ng biglaan, tas nagkaroon ng bentahan dito. And the reason for that, nagkaroon kasi ng volatile move yung mga precious metals, no, sa global market. So on a single day, yung gold nag-drop ng around 11%, tapos yung silver nag-drop pa ng negative 30%. So syempre, makaka-cause talaga ng fear yan among sa mga traders or investors. That's why a lot of market participants already took some profits. So, ang laki ng volume ng nangyari nung February 2. So, it was able to create a swing low dito sa 12. And kung ilalagay ko dyan kung bakit, kitang-kita naman natin, medyo malapit siya dito sa previous resistance ng APX sa 11.78. So, you could say that this level 11.78 up to 12 yung support ngayon ng APX, no. So yan yung S1. However, yung resistance kitang-kita natin dito nasa 13.89. Hindi niya malagpasan yung price level na yan. So this is gonna be the R1. So it looks like if gold, silver, no, kung hindi siya masyadong magkaroon ng bentahan in the coming days or weeks, pero wala rin masyadong mangyayaring rally, baka ang gawin ng APX maglaro lang siya, no, between 11.78 hanggang dito sa 13.90 na price level. So very sensitive yung galaw ng APX at yung mga ibang mining companies, no. Depende sa kung saang precious metal yung minimina nila. So in terms of APX, gold at silver, syempre heavily linked yung price niya sa galawan ng price ng gold at silver, no. So kung magkaroon man ng price rally sa gold, sa silver, pag nag-breakout yung APX dito, hindi natin masasabi kung kailan, then it's gonna encounter a resistance here again sa 14.90 kasi ito yung previous support ng consolidation eh. So ayan yung R2 and this level here is the R3, yung 16.12, which I think is already the all-time high of APX. So, doon naman tayo sa downside, no, worst case scenario, pag nagpatuloy pa yung bentahan ng gold, ng silver, pag nag-breakdown nung APX sa 12, medyo malalim pa yung mga support niya. So, meron kasi ditong previous consolidation. So, ito siya, yung around 10.72. And makikita natin na nagkaroon pa nga ng support around this level. So, syempre, ito yung i-consider ko na S2. Tapos, after nyan, ito ng level na to, no? Yung bottom part ng range na yon, yung around 8.64 papuntang 8.92. Or you could probably even consider 9. Kasi meron siyang significant dyan na psych support. So, ibig sabihin, yung buong range na yan pwedeng makonsider as S3. So, nakikita nyo, sobrang lalim pa, no? So, ibig sabihin, dapat abangan yung price ng gold, dapat abangan yung price ng silver, and possibly even other precious metals para makita natin kung ano yung posibleng galaw ng APX, no? So, for APX, although nagkaroon siya ng grabe na bentahan at nagkaroon siya ng significant na drop, eto ngayon, nagkikreate siya ng malaking consolidation, no? Pero, sobrang ganda kasi nung naging performance niya sa year-on-year. So, isipin nyo, 3 digits yun, tapos 200% pa. So, dun pa lang masasabi kong best na talaga yung ranking niya. Although, meron lang akong side note dito, pag nag-breakdown siya dun sa mga sinabi kong levels, no, lalo na dun sa S1 na support, yung irarank ko agad dito is good. So, nasasabi ko lang kasi siya na best ngayon dahil ang ganda nung year-on-year performance niya. Tapos, nagko-consolidate lang siya. So, pag meron pa kasing galaw sa gold, no, pag nagkaroon pa ng isang gold price rally, I think intact pa yung overall trend niya. So, ang inaabangan ko lang dyan is syempre yung bentahan na mangyayari sa gold, no. Pag nangyari yon, gold and silver, tapos nag-breakdown sa S1 and even possibly reach S2, yung ranking ko siguro sa APX good. Pero sa ngayon, nasa best pa rin siya na ranking because of the overall performance na ginawa niya. So, next up,
So the next stock, RRHI. So for RRHI, Robinsons Retail, year-on-year performance around 6.23%. So, depende ko saan mo ma-plot, probably between 5 to 7% yung naging return niya. So, kung titingnan natin, walang masyadong magandang galaw for RRHI in terms of year-on-year performance, no? Single digits lang yung naging return niya. Pero, yung gusto ko sa naging galaw nitong Robinsons Retail is that nagkaroon kasi siya ng significant na breakdown, no? This past 2025. As you can see, ito kasi yung ginagawa ng RRHI na consolidation, no? So, ito yung ginagawa niyang buwelo since November pa ng 2023. So, lagpas 2 taon niya nang ginagawa yung consolidation na yan. Tapos, nagkaroon siya ng breakdown dito nung first week, second week November. So, nabutas niya, no, after 2 years na buwelo. So, akala ko nga nito, nung time na to, mabubutas na talaga ng tuluyan yung RRHI tapos bababa pa siya eh. I think, na-anticipate ko na pwede pa siyang bumaba ng below 30. So, kaya nga ako impressed because nakabalik ulit siya dito sa loob ng consolidation. So, if I extend the box here, you can see na hindi siya ganun katagal nasa ilalim, no? So, in terms of the whole period na andito siya sa labas ng consolidation niya, 2 months yan, pero hindi siya matagal relative sa itsura nitong buong box, di ba? Kasi around 2 months lang to. Tapos nakabalik na agad siya dito sa loob. However, if we look at the present na galaw niya, we can see that marami-raming resistance na kailangan lagpasan yung Robinsons Retail. So, una pa lang, meron siya ditong consolidation previously. So, ilang beses naging resistance yan. Tapos, ito yung support. So, kung lalagyan ko kasi ng line to, you can see kung bakit nahihirapan siyang lumagpas ng 37.55, no? Nagkakaroon ng role reversal resistance. So, this is why ito yung R1. Tapos, meron tayong resistance dito, yung range high around 39.90 plus na price area. So, yan yung R2. Tapos, kung mag-zoom out ako ng onte, ayan, makikita nyo na. May resistance dito sa 40.90, tapos may resistance pa sa 41.61. So, ibig sabihin, pag lumagpas siya actually ng 40, ang dami niya ng kailangan lagpasan na resistances. Tapos, hindi pa siya nagkakaroon ng significant na pullback. So, mukhang mahirapan pa siya before malagpasan yung levels na yan. No? Although, very interesting to see na malagpasan ng RRHI, itong level na to, kapag nakapunta siya ng above 42 or 43 na price area. Pero sa tingin ko medyo malayo pa yan. No? Lalo at hindi pa naman sobrang ganda ng takbo ng overall market natin. So, for the support ng RRHI, there is a small consolidation here. So, ibig sabihin, itong level na to, no, posibleng support, yung S1 na yan. And syempre, yung bottom part ng range, S2. So, I think ito na siguro yung downside na posible for the stock unless magkaroon ng sobrang worst case scenario, no? So, kung manghihina man siya, most likely, dito siya makakahanap ng support at makakabuelo ulit between 35.20 up to 36.40 na price area. So, for RRHI, because of that single-digit performance na gain, tapos marami-rami pang resistance na kailangan lagpasan, no? Hindi ko siya pwedeng malagay sa good. And since hindi naman siya negative, malalagay ko lang siya sa average. So, siguro, kung nakalagpas siya sa 42 or 43 na price area, baka malagay ko pa siya sa good eh. Pero, dahil ayan lang yung performance niya year on year, para sa akin, average lang yun. So, next stock. So, next stock, that's nickel. So, nickel, another mining stock. So, year-on-year performance, no, nearly 90%. So, depende kung saan mo tingnan, around 88-90% probably yung return niya. So, isa rin to sa mga stock na sobrang ganda sana nung galaw pero nabiktima recently ng drop in precious metals, no. So, hindi lang kasi gold at silver yung nag-drop din yung nickel. So, during this period, itong February 2 na drop yung nickel, I think nag-drop siya ng around 5-6% sa loob ng isang araw. So, again, syempre may fear among investors or traders, no? So, sa galaw ngayon ng nickel, yung 52-week high niya, obviously, is this swing high here sa 5.48. And somehow, nakakahanap siya ng support around this level sa 4.66, 4.70. So, possibly dahil meron siyang previous consolidation dito. So, resistance kasi to before siya nakapag-breakout nung January 23, no? So, ibig sabihin, yung level na to, 4.70, i-consider ko na to as S1.
So, ibig sabihin pala, yung level na to ng nickel, much like APX, kung wala masyadong gagawin yung nickel prices, kung hindi man siya bababa or hindi siya magrarally pataas, then posible yung nickel na dito na lang maglaro sa price levels na to. Tapos kung walang volatility na mangyayari, baka nga hanggang dito lang yung consolidation eh. So half lang ng buong range. I think it needs a lot of volatility para tumaas pa siya ng 520 tapos dito siya pumunta. So kung walang price rallying mangyayari sa nickel, no, I don't expect the stock to reach 520 and above. So baka dito lang siya mag-consolidate sa kalahati ng consolidation niya. Pag nabutas yung S1, ano ba yung sunod na support? So meron kasi ditong previous consolidation, yung nickel. So kung usapang strong support lang, andito tayo sa 4.05, no? Pero may small consolidation kasi sa level na yan, gaya ng na-mention ko kanina, so 4.34. So pwede nating masabi na may support dito sa bottom part niyang range. Pero S2 lang yan at para sa akin, hindi siya as a strong support compared dito sa resistance sa 4. Tapos meron pang confluence ng psych support sa 4 na area. So ayang 4 up to 4.05, no, S3 yan. So pag nagkaroon pa ng further na bentahan sa nickel, pwedeng mabutas lang din agad tong S2. Pero syempre baka magkaroon ng temporary support around that level, no. Depende na lang sa lakas ng bentahan. Pero nakikita ko 4 talaga yung medyo malakas niya na support around that level. And I think ayan yung magiging retracement area niya na kung saan mag-hold pa yung prices, no? Given na hindi naman sobrang lala ng bentahan sa global nickel prices. So much like APX, since it's a mining company, dapat din abangan ang nickel prices para somehow ma-anticipate yung move na gagawin ng Nickel Asia. So for nickel, despite having this retracement, no, kagaya ng ginawa ng APX, sobrang ganda din talaga nung ginawa niyang performance, no, nearly 100%, no. And since nasa 52-week high territory pa naman siya, kaka-pullback pa lang, halos same lang din yung perspective ko sa kanya sa APX. As long as hindi bumaba yung nickel prices, nasa best pa rin. Pero syempre, pag nagkaroon na ng buhusan, yung supposed rank ko sa kanya talaga is good lang. Pero dahil wala pang nangyayaring ganun, best lang ako dyan para sa nickel. So next stock. So next stock, that's 7. So, Philippine 7 Corporation, yung nag-handle ng 7-Eleven dito sa Pilipinas. So, isang tingin pa lang sa chart, no, alam nyo na. Sobrang pangit ng performance nito year on year. So, year on year performance, negative 47. So, around negative 46, negative 48%. Depende ko saan yung pag-plot. So, ano ba yung nangyayari sa Philippine 7 Corporation, no? Around May to June, akala ko reversal na ng stock na to. Nakapag-create siya dito ng consolidation tapos nag-breakout na. Pero nagkaroon ng bentahan tapos never na siya ulit nagkaroon ng consolidation na matagal, no? Na nag-breakout, talagang dire-diretso siya pababa. So ngayon, ang nakikita kong galaw ng Philippine 7 Corporation is nasa loob siya ng isang downward channel. So ito siya. Kitang-kita naman na sinusundan niya yung pagbaba ng channel pattern niya. So, kung matagal ka nang nanonood ng mga stock market analysis videos ko, alam mo na in order to negate the move, the downward channel or yung mga falling wedge na pattern, the stock needs to break out from the resistance line. So, hindi natin sinasabi na pag nag-breakout siya dyan, babalik na siya sa 50, sa 60 or sa 70 na price level, no? Ang sinasabi lang natin, pag nalagpasan niya yung trend line tapos hindi na siya bumalik sa ilalim, at least for the meantime, negated na yung move na susundan niya yung downward channel pattern. Kasi kung hindi siya magbe-breakout sa trend line soon, bababa at bababa lang siya, no? Pwede siyang umabot ng 30 na price area. So, tingnan nga natin towards the left kung ano yung sunod na support ng 7. So, nakikita ko meron siyang support dito sa 32.85 pero baka hindi pa mag-support yan dyan, no? Kasi mukhang minor support lang. Tapos, meron tayong consolidation dito. So, around 29 na price area. So, may confluence pa rin dun sa downward channel pattern. So, ibig sabihin pala, kailangan na ng 7 na mag-breakout, no, dito sa trend line. Kasi malalim na yung next support eh. So, ibig sabihin, ito yung S1 support, multi-year low support niya yan. So, assume lang natin na soon, no, magbe-breakout siya. Kunwari, mag-bounce siya dito sa S1 tapos mag-breakout. Or, hindi na siya umabot ng S1 tapos mag-breakout. Ano ba yung mga next na resistance ng stock na to? So, around 35.54, pwede siya
siyang magka-resistance dyan dahil may previous support. So, R1 yan. And eto, yung 38, kitang-kita naman natin, isang point yan itong downward channel pattern. So, ito yung R2. So, ibig sabihin pala, pag nakalabas siya dito sa downward channel, pwedeng ito lang yung maging galaw niya, no? Maglaro lang siya sa price level na yan. So, mas okay na mag-consolidate siya dito kaysa pumunta pa siya ng below 32 na price area. So, yan yung dapat mangyari sa 7, no? At least, kung mag-stay man siya sa level na to, significant na milestone na yun compared sa bumaba pa siya ng 32 kasi pwede pa siyang pumunta ng 30 to 29 na price area pag nabutas, no, yung S1 support. So, I think self-explanatory na yung ranking nitong 7. Sobrang sama nung year-on-year performance tapos pababa pa rin. So, definitely worst. So, next stock. So, next stock, that's GSMI. So, for GSMI, siguro kung incorporated sa criteria yung dividends, mataas-taas yung mabibigay kong rank dito sa GSMI kasi consistent siya magbigay ng dividends, no? Tapos, walang masyadong nangyayari sa price. So, I think stable yan in terms of considering the perspective of a dividend investor. Kaso, hindi kasi kasama yun sa criteria, no? So, gaya nga ng sabi ko kanina, focus lang ako sa technicals, sa stock price performance. So, in terms of the year-on-year performance ng GSMI, so, andito yung first week Feb na price. So, ayan, nasa 5% lang siya na gains year-on-year. And halos wala naman talagang ibang ginawa yung stock for the whole year ng 2025. Andito lang siya sa loob, no, ng box. And if you're able to watch yung mga previous na stock market analysis videos ko, every time nang papag-usapan ko yung GSMI, wala naman akong ibang napapag-usapan dyan. Kung hindi kailangan niya mag-breakout, 'di ba, dito sa high niya in order to move above ng 310 na price area. So, ito kasi yung kanyang R1, yung upper part ng range eh. Itong level na to, no. Kitang-kita naman natin, ayan yung resistance. So, ito yung R1. And syempre, itong bottom part ng range, ayan na yung S1 na price level. So, kung matagal ka na sa channel na to, you already know the reason kung bakit ganyan yung ginagawa ng GSMI. So, if you're new to this channel, madalas kasi karamihan ng stocks na ang purpose ng market participants to buy is dividends, hindi mo maasahan na magiging siyang volatile, no? At magkakaroon ng mga magandang price rally kasi yung market niya is mature na at hindi na siya considered as a growth stock. So, ang mga example nito is San Miguel Food and Beverage. Since wala naman masyadong innovation dyan, wala naman masyadong expansion and dividends lang, no, matagal na siyang nagko-consolidate. Exception dito is RFM. So, matagal siyang nasa consolidation pero nakapag-increase na siya in price. It's because may hype with regards to the dividends. Tapos, gumaganda yung increase ng dividends nila, di ba? So, pagdating dito sa mga companies na to, I think one catalyst that could entice yung mga market participants para bilhin yung stock nila is kapag nagka-improvement sa dividends, diba? Since dividend ang reason kung ba't pinapasok yung stock na to, if the dividend appeal becomes better, edi syempre mas maraming market participants. So, up until mangyari yung ganun or may specific catalyst sa mga stocks na to, diba? You don't expect them to actually move ng grabe. So, inversely, kapag pumangit yung announcement nila with regards to the dividends, yung mga dividend disclosures nila, then you can syempre expect na mabutas yung mga significant support levels niya, no? So, in this case, sa GSMI, makikita naman natin na wala naman ibang ginawa yung stock kundi tumaas tapos mag-consolidate, tumaas tapos mag-consolidate, diba? So, that tells you yung significance ng dividends na ginagawa niya. Kaso nga lang, diba, sabi ko kanina, hindi ko naman kasi kino-consider yung dividends dito sa ranking. So, ano ba yung next na support ng GSMI kapag nabutas yung S1? So, ito mukhang minor support around this level sa 2.64. Pero mas nakikitaan ko ng strong support yung level na to, around 246. So, pwede mo consider na ito yung S2 or S3 and ito S2 as a temporary support or hindi ganun kalakas na support, no? So, pwedeng S1, S2, S3 or wala tong S2 tapos S1 at S2 lang yung andito. And if you want to go lower than that, then ito yung next pa na support, no? Around 224.70. So, in this case, i-consider ko to as S4. So, syempre, since the stock is at an all-time high, pag nag-breakout siya dito sa 310, then syempre, wala tayong mababasihan na structural resistance for the R2. In this case, the chart pattern target could be the possible
area kung saan tayo makahanap ng resistance. So, around 341.12. So, ito yung pwedeng maging R2 because of the chart pattern target. So, dahil sa pinakitang galaw ng GSMI tapos consolidating lang naman siya, lagpas na ng isang taon, then definitely average lang yung galaw ng GSMI para sa akin. So, yan yung rank ko sa kanya. So, next stock. So, next stock, that's MREIT. So, another stock with high dividend appeal, pero syempre, hindi yan kasama sa criteria. So, ano ba yung year-on-year performance ng MREIT? So, around 3.29%. So, depende kung saan may plot. Probably 3 to 4% lang yung year-on-year performance niya. So, not that impressive, lalo na kung hindi naman kasama yung dividends, no? So, ano ba yung ginagawa ng MREIT in terms of price action? So, malaking consolidation. So, ito siya. And nagsimula yung consolidation na yan around October pa, no, last year. Ever since this drop nung nag-announce sila ng block sale, no, infusion ng assets. So ngayon, andito siya sa malaking consolidation na to, which means yung upper part ng range. Syempre, unang resistance niya yan. And itong level na to, yung bottom part ng range, which is the S1. So pag nabutas niya yung level na yan, itong 52-week low niya, around 13.34, pwede kong masabi as the S2. And after that level, very obvious yung swing low niya dito sa 13 as the possible S3. Pagdating naman dito sa breakout ng malaking box, I can see that 14.64 could act as a resistance dahil previous resistance yan. And yung bottom part ng range na to sa 14.74 could be a range resistance. That's why yan yung R2. And itong kanyang 52-week high sa 15, yan yung R3. So much like the other stocks na napag-usapan ko, no? Yun lang naman. It's either magbe-breakout yan to test the R2 or reach this level, yung S1, S2. And pag nagkaroon pa ng bentahan further, then most likely S3 yung pupuntahan niya. And I think S3 is already a strong enough support para pigilan yung pagbaba ng MREIT. So, sobrang negative catalyst siguro yung kakailanganin nito, no, para mabutas pa yung 13. Actually, itong S2 pa lang at S1, strong support na yan. As you can see, there were around 3 to 4 instances na pinupuntahan niya yung price level na to tapos nag-hold siya. So, this is a strong support and it will take a lot of negative catalyst and selling pressure para mabutas pa tong 13. So, ibig sabihin, depende na lang sa mga positive catalyst na ilalabas nila, no? With regards to this REIT, kung kaya ba niyang abutin yung R2 tapos R3 na resistance niya. So, for MREIT, dahil sa single digit niya na gain, tapos ito, since October pa nga siya nagkakaroon ng consolidation, wala namang significant na nangyayari. So, definitely average lang yan para sa akin. So, next stock. So, next stock, that's DNL. Okay, for DNL, much like 7 Corporation, no, isang tingin pa lang, alam nyo na. Year-on-year performance, tingnan natin kung ilan. Stock is down by more than 30%. So, nasa 32. So, depende sa pag-plot, no, pwedeng between 31 to 33% siguro na drop. Pero ano ba yung ginawa niya sa short term? So, it was able to establish a low sa level na yan. So, anong price ba to? Nasa 3.25. So, definitely a support. Pero, mamaya ako na ililabel ko anong type ng support yan na number. So, after this support, nakapag-rally siya. Pero, it looks like it created a double top sa 4.42 or 4.40 na level. And that's because may previous support kasi tayo dyan, no? Classic role reversal lang. So, definitely ito yung R1. And DNL is creating a consolidation here. So, that means ito yung immediate support ng stock. So, that's around 3.89. So, ito pala yung S1 niya. Tapos, pwede kong i-consider to as a temporary support. So, ito yung S2. So, ibig sabihin, itong 52-week low niya is S3, no? So, much like GSMI na napag-usapan ko kanina, you can either consider itong level na to as S1, S2, S3, or pwedeng itong S2 matanggal kasi mukhang mahina na support. So, ang pwedeng mangyari dyan, ito yung S1 tapos S3 at mahulog na siya directly dito, no? So, for DNL, pag nabutas niya tong R1, ano ba yung next na possible resistance? So, nakikita ko na itong level na to, yung possible resistance. So, may previous support kasi sa 4.99 or 5 na psych resistance. Tapos ito, kitang-kita naman several
times naging resistance yung 5.17. So, ibig sabihin R2 yan. So, I think in order for DNL to break out from 4.42, mukhang kailangan ito ng maganda-gandang catalyst dahil grabe yung naging negative performance niya sa year-on-year. And I think the bulk of the buying pressure and volume nakapasok na around this level, no? Yung sumalo sa stock na to tapos nagparally sa kanya. So, unless it gets another catalyst, no? Baka hindi siya maka-breakout dito sa R1. We can already see na nahirapan na talaga siyang tumaas. Nag-double top na nga siya sa short term eh. Pero syempre, no? Pwedeng magkaroon siya ng specific na positive catalyst sa kanya or sector-wide na catalyst para mag-breakout siya dito sa R1, no? Para i-test yung level na yan. So, I think very significant itong 5.17 because if the stock makes a move higher than this level, pwede ko na sigurong makonsider yung stock na nakapag-reverse na. So, up until this stock reaches this level, mukhang gagalaw lang yan dito sa mga resistances at support na napag-usapan ko. So, for DNL, much like Philippine 7 Corp, andito pa rin siya sa pinakamababang ranking. So, kung nakapag-reverse na siguro yung stock, kung above na siya ng 5.20 na level, tapos hindi na siya bumaba ng 5, baka sa bad ko lang siya nalagay. Pero dahil dyan, sa performance niya ngayon, one of the worst performers. So, next stock. So, next stock, that's AGI. So, for AGI, so previously last month and last year, part pa to ng index. So, nasa large cap pa siya, no, PSEI. Kaso, nag-drop siya at napalitan siya ng RCR. So, nag-switch sila ng place. So, itong AGI ngayon yung napunta sa mid-cap. So, ano ba yung naging year-on-year performance ng stock na to? So, around 11%. So, kahit papano, double digit, no? So, pwedeng 9 to 11% yung year-on-year performance niya. So, tingnan natin yung price action currently ng AGI. So, the stock was able to establish a support around this level sa 7.12. So, ibig sabihin, syempre, ito na yung S1 na support. For the resistance naman, yung current swing high ng stock, itong nasa 8.40. So, ito yung R1, no? Kitang-kita naman. And the R2 sa 9.02. And this level here, you can consider as R3 already, yung 9.66 to 9.75. So, a very volatile period for AGI as expected dahil sa naging galaw niya dahil dito nga sa index na pagtanggal sa kanya, no? And hindi rin naman bago sa AGI na magkaroon ng consolidation na malaki like this one. So, hindi rin nakakagulat kung ito yung magiging bagong area of consolidation niya, no? Yung between 7.12 up to 8.42. So, pwedeng maglaro lang siya dito up until magkaroon siya ng magandang catalyst para itry niya na itest itong 9 area. Pero dito sa AGI, magiging bullish lang siguro talaga ako dito pag nabutas niya ng R3. Kasi yung buong move na ginagawa niya dito is actually a very large consolidation, no? So, ito yan. Which also means na yung bottom part ng malaking consolidation niya na to could be the S2 support. So, ayan yan. Pag nabutas niya tong S1, then definitely ang next na support itong level na kasi wala naman ng ibang structure support dyan dahil ito yung 52-week low niya tapos yung established support niya. So, sa ngayon wala pa akong nakikitang catalyst for AGI. Actually, negative catalyst yung nangyari sa kanya, no? Dahil natanggal siya sa index. So, mas mababawasan siya ng buying pressure because certain funds are now required to sell yung AGI. So, that's why sabi ko, ang kaabang-abang dito is pag nag-breakout na siya sa R3. So, ngayon kasi mukhang magko-consolidate lang siya dito sa box na to. And kung hindi pa niya malagpasan yung R2, then baka mas maging malaki lang yung box na consolidation niya dyan. So for AGI, I'm going to rank this stock as average. So despite na natanggal siya sa index, hindi ko siya pwedeng ilagay sa bad kasi kahit papaano naka-recover siya. Tapos year-on-year performance niya, no? Pwede mong masabing 9, 10, 11% return. So, para sa akin, average yan. Siguro kung hindi siya nagkaroon ng price rally, malalagay ko siya sa bad or even possibly sa worst. Kasi negative, posible yung kanyang year-on-year performance tapos natanggal pa siya sa index. Pero mukhang nakabawi naman kaya average lang yung performance sa akin. So, next stock. So, next stock, that's Bloom.
So for Bloom, again, meron ako ditong horizontal line which indicates my bought price. So that means meron akong position dito sa Bloom. But in terms of the key level, irrelevant yung line na yan. No? That's just an indication of my average price dahil gamit ko yung chart software ng broker ko. So for Bloom, yung kanyang year-on-year performance, tingnan natin. So, year-on-year performance ng Bloom, negative 27%. So, pwedeng negative 26, negative 28, depende sa pag-plot. Pero, tingnan natin yung current price action ng Bloom. So, for Bloom, the stock is currently on a consolidation. So, simula pa to November, no? So, ayan yung ginagawa niyang consolidation. And the reason why nahihirapan siyang lumagpas sa 3, meron kasi tayong strong support area dito around September. Tapos, ito pa yung previous consolidation niya, no? Yung maliit na level na to. So, pwede pa nating masabi na may support pa siya dito around this level. Kaya, syempre, role reversal, resistance siya. So, this level is already considered as a possible R1 syempre. And since this is a previous consolidation, tapos may range high siya, syempre yung 340 yung gagawin kong R2 no, sa level na to. And for the S1 support, syempre yung bottom part ng range ay ang 251, 250. So, that is your S1. And if I zoom out, makikita natin na malayo na or possibly wala na siyang next support after this, no? So, that means the next possible support could be 2 na psych support, no? So, ito yung i-consider ko na S2. So, for Bloom, much like the other stocks na napag-usapan ko kanina, only time can tell kung kakayanin ba niya na mag-breakout sa level na yan or magbe-breakdown ba siya dito sa S1, no? Kasi sa ngayon, meron siyang catalyst na kung saan certain Chinese tourists no mabibigyan ng visa na I think for 14 days, no, 2 weeks. So, some market participants are considering na posible siya maging catalyst para ma-increase yung income or revenue ng Bloom. So, that explains itong increase na volume niya during this period. Pero sa ngayon, wala pang masyadong follow-through na nangyayari. So, sa Bloom, ang inaantay na lang nito is yung confirmation na mag-breakout siya sa consolidation na to in order for it to test yung 340 na price area, no? And I think if the stock moves higher dito sa R2, posibleng signal na nakapag-recover na yung stock or early sign ng reversal. But syempre, that is invalidated pag nabutas tong S1 kasi yung next possible support niya na is yung 2 pesos. So, for Bloom, nagkaroon siya ng hindi magandang performance, so more than negative 20%. And dahil sa ginagawa niyang price action sa ngayon, yung stock na to, i-rank ko lang siya as bad. So, kung pumunta siya siguro sa ilalim pa nung 2.50, definitely mararank ko siya as worst. But because it's holding on sa level na yon na napag-usapan kong consolidation niya kanina and I'm seeing volume increasing and a potential for the stock to move higher, then ilalagay ko lang siya dyan sa bad na ranking. So for the next stock, that's OGP. So for OGP, another mining stock. So tingnan natin yung year-on-year performance. So year-on-year performance ng OGP around 117%. So another 3-digit gain, much like PNB and APX. So tingnan natin yung galaw ngayon ng OGP. So ayun na sa pangalan ng OGP, no, Oceana Gold. So that means one of their products nga talaga is gold and copper as well. So, gaya ng ibang mining stocks ng nickel, gaya ng APX, nagkaroon ng pullback sa gold at sa copper. That's why nakikita natin na nag-move lower itong OGP. So, ngayon, we can see that OGP, nagkaroon siya ng temporary support dito sa 32.95. And the reason for that is because ito yung kanyang previous na high na consolidation nung October pa. So, that means ito ngayon yung kanyang S1 support. And for the resistance naman, ito yung kanyang ATH sa 40.52. So, this is definitely the R1. So, ibig sabihin, OGP is moving inside this consolidation. Probably, nag-aantay lang to, no, na makarecover yung gold and copper prices.
So, gaya ng na-mention ko sa mga ibang mining stocks, kung walang masyadong gagawin yung gold, most likely maglalaro lang yung OGP sa mga levels na yan. But if it makes a rally again, kapag tumaas yung gold, kung magkataon na mangyari yon, then posibleng catalyst, malagpasan ng OGP yung R1 na resistance niya, no? And since the stock will be on an all-time high pag nag-breakout siya dyan, wala na tayong basihan dahil wala namang structure resistance. So, we can expect that the chart pattern target will become the resistance here. So, around 48 siguro yung price niya, no? However, pag nabutas niya yung S1, let's say humina yung gold, yung next na support niya around this level, yung around 31. So, yan yung S2. But I think a much stronger support sa OGP, itong price level sa 24.30. So, kung magkataon na sobrang lakas ng bentahan sa gold, no, posibleng abutin pa niya yung mga prices na to. So, yung naging pullback ng gold, 10-11%. So, you can see the drop became 18%, 'di ba? So, kung halimbawa mag-drop yung gold ng 10% ulit, if ipa-plot ko yung 18% dito, we can see na kayang-kaya niyang botasin yung S2. So, that means if more than 10% yung i-drop ng gold in the succeeding days or weeks, then hindi naman nakakagulat na abutin ng OGP yung prices around S3 na price level. So, I guess yun na lang yung inaantay niyan ng OGP kung ano pa yung mangyayari sa price ng gold, no? So, much like the other mining stocks, dapat na dapat bantayan yung prices ng mga precious metals. So, for OGP, much like the other mining stocks, sobrang ganda ng performance and wala pa namang significant na breakdown talaga na nangyayari, no, para ma-consider ko na good lang. So, syempre, ilalagay ko pa rin to sa best. However, ayun nga yung na-mention ko kanina, pag nabutas yung mga significant support area niyan, then most likely magiging good na lang yung ranking ko sa kanila. So, for the next stock, that's RLC. So, for RLC, tingnan natin yung year-on-year performance. So, year-on-year performance for RLC around 47.44. So, pwedeng between 46 to 48% yung kanyang return. Ano ba yung ginagawa ng RLC ngayon? So, may bago siyang swing high around 18.83. So, let's look towards the left kung bakit. So, not very obvious yung kanyang resistance. Kung akong titingin, yung mas obvious na resistance niya is yung 19.20 along with the level here sa 19.90. So, ibig sabihin pala, kaya nagkakaroon ng bentahan sa level na to, no? Baka ina-anticipate ng ibang traders na magkakaroon ng selling dito sa 19.20. That's why dito pa lang sa level na to, nabebenta na siya. So, para sa akin, magiging range resistance to, yung 18.80 up to 19.20. Which means, yung 19.90 up until 20 will become the R2. And RLC is currently creating this consolidation here. So, big sabihin, ito yung kanyang S1 na support. Pag nabutas yung S1 support ng RLC, pwedeng i-revisit niya yung next na consolidation dito na support kasi ito yung kanyang previous na resistance before. So, medyo malalim, no? Kung usapang strong support lang. So, nasa 15.68 yung possible na S2. Sa ngayon kasi wala pa siyang significant na consolidation na ginawa in between this level. So, mahirap mag-anticipate ng temporary support around this level, no? Pero I'm not saying na pag nabutas yung S1, diretso siya dito sa S2. It's just that walang very obvious na support in between this level. Pero syempre, baka may mga traders or investors dyan na willing bilhin yung pullback, no, between 16 to 17. So, you might see a pause during this period, pero para sa akin, mas strong support talaga yung level na to. So, sa ngayon, RLC, much like the other stocks, currently consolidating. So, nag-aantay na lang siguro ng catalyst or overall na improvement sa market conditions in order for this stock to move past yung R1 in order to test yung R2 na price level. So, wag naman sana magkaroon ng negative catalyst or manghina yung market because if that happens, pag nag-breakdown yung RLC sa S1, then posible pang bumalik siya dito sa S2 price level niya, no? Or di kaya 17 siguro as the temporary support. So, because of the double-digit performance ng RLC and sa ngayon, may chance siyang mag-breakout sa 52-week high, nagkakaroon lang naman siya ng consolidation and fairly recent pa yung 52-week high niya, yung RLC definitely rank ko to sa one of the best performers. So, that leaves SECB as the last stock na pag-uusapan.
So for Security Bank, tingnan natin yung kanyang year-on-year performance. So around -14. So pwede rin nating masabing -15%, no? Depende kung saan nakaplot for the first week of February. Pero ngayon, ano ba yung ginagawang move ng Security Bank? So ang nakikita kong galaw ng Security Bank is nagmo-move siya towards a downward channel pattern or a falling wedge. So, kitang-kita naman natin na sinusundan niya tong trend line niya, no? Yung resistance trend line tapos support trend line. So, ibig sabihin, pwedeng around this level, bumaba pa siya, tapos saka na naman ulit itetest yung level na yan, or pwedeng mauna munang itetest niya to, tapos bababa na naman ulit, 'di ba? And na-mention ko nga to earlier sa mga ibang stocks, kapag may downward channel pattern, in order to negate yung pattern na yon, kailangan lang naman ng stock lagpasan yung resistance line. In this case, yung SECB kailangan niyang pumunta ng above 67 na price area, above 68, no? Kaso lang, dito sa case ng Security Bank, pag nag-breakout siya sa levels na yan, nakaabang na kaagad yung resistance dito sa 69.75, no? Which is the point B of the channel pattern. So, ito yung R1, tapos I can consider yung 72 as a weak resistance. May maliit na swing high dito. Pero ito talaga yung mas stronger resistance niya, yung around 75, no? So, I can consider this possibly as R2. Tapos, ito yung R3. Pagdating naman sa support, ito yung current na support niya sa 65, S1 yan. And yung point B ng bottom part nitong pattern niya, pwede kong i-consider to as S2. Pero yung strong support talaga niya is the 61 price area na nagmamatch dito sa bottom part ng trend line, no? Hanggang dito sa 62.3. So, pwede kong i-consider na S3 yung buong range na to since nagkaroon siya dito ng 3 instances na nagkaroon siya ng support. So, crucial pala sa SECB na maka-breakout na siya soon dito sa kanyang channel pattern kasi kung hindi niya gagawin yan at i-revisit niya yung S1, S2 na price levels, pag nabutas pa ulit yan, mataas yung chance na dito na ulit siya pupunta sa S3 na price area. So, for SECB, dahil sa ginagawa niyang downward channel pattern tapos double digit yung negative percentage na performance niya, ilalagay ko siya sa bad. So, kung yung Security Bank siguro, andun siya sa level ng below S2 or malapit sa S3, na-rank ko siguro siya as one of the worst performers. Pero dahil nag-hover lang siya, no, above dun sa S1 niya, tapos mukhang may chance siyang mag-breakout sa channel pattern, nilagay ko lang siya sa bad. So, ito yung final na ranking ng 20 PSE mid-cap na stocks from worst to best. So, what do you think about the rankings? Share your thoughts sa comment section. And if you haven't watched yung mga videos ko talking about specific stocks, you can click sa upper right. And my videos talking about certain stock market lessons sa bottom right. And don't forget to like this video and make sure that you subscribe sa channel so that you'll be updated sa mga future videos na i-upload ko pa.